Amen. Lahat tuloy handa na magpapasay sa Panginoon. Amen. Kaya ang sabihin sa ating Panginoon Diyos, lahat tuloy tayo pantay-pantay. Amen. Mga kapatid, patuloy tayo magbigay ng kapuri at the best na kapuri sa ating Panginoong Yahweh siya tayo. Amen. Amen. Welcome po sa lahat. Welcome po ang lahat sa mayaw para sa ating Panginoon. Amen. Masayang Kristiyano ang prayer life, guys. Masayang Kristiyano ang prayer partners, magpupuri ng
Tayo pa po yung may mga pangangailangan, tumawag lang po sa ating Panginoon. Amen. At tayo po yung manalangin. Amen po ba? Kapatid, patuloy po tayo mag-worship sa Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. Pagising sa umaga, o kay ganda ng aking nakikita, puso ko'y nagagalak sa mga mong gawa. Na makilala ka, ang buhay ko'y sumigla. Sa piling mo'y may kakayahan, at ako ay ligtas. Aalin at pupurihin, sasambahin kita, magpakailanman luwalhati ang ngalan mo, O Diyos, ikaw ang buhay ko. Pagising sa umaga, o kay ganda ng aking nakikita, puso'y nagagalak sa kamangha-mangha mong gawa. Na makilala ka, ang buhay ko'y sumigla. Sa piling mo'y may kapayapaan, at ako ay ligtas. Aalin at pupurihin, sasambahin kita, magbagayan
And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let's sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His holy name. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Lamb, you saved us out of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast of the least, you are the God who releases. And by your mind to set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you are still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Dakilang Diyos ang aming nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, learn the words and take the land. They just could not understand. There must also work was done through the frailty of the Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon
Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, Dakilang Al-Shaddai, salamat po sa biyaya muli ng buhay na kalugos sa amin sa araw po nito. Patuloy kami amang lumalapit sa trono ng iyong biyaya at kung po na nagpapakumbaba at tumatalangin, pahabagan mo po kami. Sa aming paglapit, hihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga gawang pagkukulang. Pakalinisin mo kami, Dakilang Diyos, sa taglay naming karumihan sa pamagitan ng banal na dugo ng buto mong anak na si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, manalangin kami na kami niyong patawarin sa aming mga nagawang kasalanan at sa banal mong dugo kami hugasan mula ulo hanggang talampakan at marapati nawa kay Jesus na kami po'y magiging malinis ngayon sa iyong banal na harapan upang ang paghahari mo ay lubos namin makamtan at maging karapat-dapat kami sa mga pagpapalang ipinangako mo. Karapat-dapat kami na tumanggap ng mga kahilingan namin sa iyo sa araw po ito. Salamat, Dakilang Diyos, sa aming pagtipon sa takong ito. Ang pangako kami iyong samahan, O Diyos, ay amin mong pinangahawakan. Narinito ka sa dakong ito upang dinggin ang aming mga dalangin at ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Bilang iyong mga anak, Ama namin nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesus, mangusap pa po sa amin. Ang pagtuturo mo ay dalhin mo po sa puso po namin. At dalangin namin kasihan mo kami na yung banal na Espiritu upang maunawaan namin, O Diyos, ang lahat mong nais iparating sa amin, ang mga aral mo sa amin sa araw po nito. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, muling lakas at pag-asal. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pag-ibig niya. Nangangalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, halika, naiwasan na. Tayo ay tutulong kanya. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, muling lakas at pag-asal. Alleluia, Alleluia. Daming lakas at pag-asa, naririto sa kina, nakahandang tulungan na. Alleluia, narito siya ang kasama sa hirap at pagbitawan. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito
sa Juan, Kabanata 3, simula mga talata 16 hanggang sa talata ay 18. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugod ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananalig sa buktong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ito ang salita o mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Palapakan natin ang Panginoon, ang lahat ng kapurihan, ang lalasipan, ngayon at sa Panginoon. Hallelujah. At pwede na po sila maupo. Muli sa mapagsala at magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, mawas na pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa at matagumpay. Pwede natin ang Diyos at bibigay ng pagkikay sa buhay natin. Sino naniniwala na siya'y mahal ng Diyos? Naniniwala ba kayong mahal kayo ng Diyos? At kung sino naniniwala na siya'y mahal ng Diyos, ang Diyos po na yan, ay patuloy patutunayan sa atin ang kanyang pagmamahal. Amen? At dito po sa ating Ebanghelyo, sinabi po dito sa ating binasa, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag nagnilayan natin yung salitang sanlibutan, ay lahat ng tao. Amen. Di po ba pag sinabing sanlibutan, hindi naman talaga yung mundo na ito ang minamahal ng Diyos, kundi yung lahat ng tao mayroon sa mundong ito. Amen? Lahat ng tao mayroon sa mundo ito, kaya lahat tayo kasama sa pagmamahal po ng ating Diyos. At dahil sa pagmamahal na yan ng Diyos, at sabi po dyan, ang tunay na nagmamahal, kapatid, makikita natin yung kanyang pagmamahal ay pinapadama sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay. Pagbibigay. Amen? Pinatunayan po, ang tanda po ng pagmamahal mayroon si Abraham sa Diyos ay nung ibigay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Amen? Para patunayan na walang pinaka sa puso po ni Abraham, kundi ang Diyos ang pinakamamahal niya, hindi yung kanyang anak. Ibinigay ni Abraham yung kanyang anak, inialay niya para sa Diyos. Ngayon ang ating Diyos naman, ang ating Amang nasa langit, para napatunayan naman sa atin na tayo'y pinakamamahal din ng Diyos, ng ating Amang nasa langit, hindi niya rin ipinagkait ang buktong niyang anak na si Hesukristo. Amen? Ibinigay para po sa atin lahat. Na magdadama po natin yung pagmamahal sa pamamagitan ng ibinibigay. Amen? Hindi po ba? Minsan kapag mamahaling bagay ang binibigay sa iyo, parang nakikita mo kung gaano kanya kamahal. Amen? Minsan hindi lang ginto, may diamond. Makikita po natin minsan, makikita mo na kung gaano ka kahalaga sa puso ng taong iyan. Amen? Dito po naman, natatanaw po natin dito na kung gaano tayo kahalaga po sa Diyos at ang pagmamahal na yan, natatanaw natin na kahit yung buktong niyang anak ay ibinigay niya para po sa atin. Diyan natin makikita po na kung saan ay sa pamamagitan ng ibinibigay, diyan mo makikita yung pagmamahal.
Bakit po? Depende po kasi kung anong maidudulot sa iyo ng ibinibigay. Yung ibinigay ba sa iyo ay makakabuti sa iyo o makakasama? Amen? May maidudulot ba ito sa iyo maganda? May maidudulot ba ito sa iyo na mabuti? May pakinabang ba para sa iyo yung ibinibigay? Di po ba? Lalo tigit sa lahat, kapag yung ibinibigay po sa atin ay makakatugon ng tunay nating pangangailangan. Amen? At dumarating yung ibinibigay niya sa atin sa oras talaga ng ating pangangailangan. Amen? Palakpakan natin ang ating Kristo. Kasi kami yung ibinibigay din naman sa atin, may ibinibigay na hindi mo naman madamhan ang pagmamahal kasi bakit? Hindi naman makapagbibigay o wala namang kabutihang ibinibigay. Halimbawa, may nasunugan. May nasunugan. Anong kailangan ng mga tao na sunugan? Tubig. Maaaring mga tubig. Tama yun. May sunog yun, no? Ngayon, halimbawa, nasunugan, wala nang magtitirhan, wala nang mga maisusuot, di po ba? Wala nang maisusuot, walang pagkain, walang makakain, tapos dadala ka ng tulong, mga laruan, yung mga, meron kayo, yung ang dala-dala nyo sa nasunugan, masakit ninyo po, may pakinabang iyon? Wala. Di po ba? Kaya minsan may mga ibinibigay tayo na hindi naman talaga ugma sa pangangailangan. Amen? Kaya kahit anong minsan para sa maganda binibigay mo, hindi madamhan ang pagmamahal. Amen? Diba? Marami sa atin. Diba? Nung malakas pa, ayaw pa kainin na masarap. Nung wala ng gana, bigla ng masarap. Di po ba? Na minsan hindi na palapakan po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Nung malakas, gustong-gusto kumain ng tawag ito, biskotso. Di po ba? Pero nung wala ng ipin, saka mo binilihan. Palapakan po natin. Di po ba? Na minsan masasabi ng tao na yung mahal pa kaya talaga ako dito. Di ba? Minsan may mga pagkakataon na ganyan, hindi ugma mga kapatid, na kahit anong ibinibigay natin minsan, hindi madamahan ng pagmamahal kasi hindi naman ugma minsan sa talagang pangangailangan, makakatugon sa talagang pangangailangan o makakapagdulot talaga ng tunay na makakabuti sa bawat isa po sa atin. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo, alam po natin na ang kanyang layunin, ang sabi po rito, ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak para ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak. Amen? Hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang sumampalataya. Minsan may ibinibigay na pakinabang pero hindi mo napapakinabangan dahil hindi mo tinatanggap. Hindi mo pinaniniwalaan yung ibinibigay. Amen. Dahil hindi mo yung pinaniniwalaan, yung ibinibigay sa iyo, hindi mo tinatanggap, hindi mo nararanasan, hindi mo nakakamtan kung ano yung maidudulot nito sa iyo. Kaya dito po, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino mang sumampalataya. Amen. E kung hindi ka sumampalataya, ano man itong magandang binibigay niya, hindi mo mararanasan. Amen. Kung anumang kabutihan ito may dadala ko sa atin, hindi natin makakamtan kapag hindi tayo sumampalataya o tanggapin ang ibinibigay niya para po sa ating lahat. Malapakan natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi po dyan sa unang sulat ni Pedro, kabanata po ay 1, talata 18, ang sabi po rito, alam ninyo kung ano ang ipinagtubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubo sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira o nauubos panis ng ginto o pila, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus.
Siya ang korderong walang batik at walang kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago palikhain ang daigdig. Pakinggan po natin ito, ha? Yung salitang ito na ang sabi, itinalaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago palikhain ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo nakatalaga na sa gawain na kung saan siya ang ating magiging tagapagligtas. Na bago palikhain ng daigdig, nakatalaga na siya sa gawain ito. Ibig sabihin, bago palikhain ang tao, alam na ng Diyos na ang tao, pag nilikha niya, magkakasala. Amen. Pero bago man dumating po yung pagkakataon na yan, na ang tao ay magkakasala, may inihanda na ang Diyos para sa isang taong na mahal niya. Amen. May inihanda na ang Diyos para sa taong minahal niya na magkasala man, may gagawin ang Diyos para sa taong minamahal niya. Para ang taong minamahal niya hindi mapahamak kahit magkasala. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Napaka-inam ng pagmamahal ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Napakainam ng pagmamahal na yan, na kung saan yung pagmamahal na yan ng Diyos, hindi pa man tayo nagkakasala, naririyan na nakahanda na. Amen. Ang magliligtas sa iyo, oras na ang tao'y magkasala. At ang sabi, ipinahayag niyan bago pa dumating ang katapusan ng mga panahon, ibinigay na, ipinakilala na, ipinagkaloob na sa atin ang ating Panginoong Jesucristo para gampanan ang gawain kong ito. Amen? Na sino mang tatanggap sa ating Jesucristo, hindi mapapahamak. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na pag-ibig sa Panginoong Jesucristo. Ang parusa ay para sa nagkasala. Ang sabi sa binasa natin, hindi niya sinugo ang kanyang anak para na kung saan hatulan tayo ng kaparusahan, kundi sinugo niya ang kanyang anak para tayo iligtas sa parusa. Amen. Ang parusa po ay para po sa nagkasala. Amen. Minsan may mga nagkakasala na pinaparusahan ng kamatayan. Amen. May mga nagkasala na pinaparusahan na habang buhay ng pagkakulong. Amen. Pag habang buhay ng pagkakulong, habang buhay, habang may hininga ka, magdudusa ka. Amen. Habang nabubuhay ka, habang may hininga ka, magdudusa ka. Subalit mga kapatid, sa ating Jesucristo, alam niyo po, minsan may mga tao na kung saan ay nakukulong, diba, napaparusahan, nakukulong, pero mas masaya sila. Mas gusto nila sa loob ng kulungan kaysa labas. Kasi libre sila, wala silang ginagawa, tulog lang sila doon, di po ba? Subalit kung ano kalawak yung kanilang ginagalawan, yun lang ang mundong meron sila na dapat nilang pagtiisan. Amen? Subalit mga kapatid sa Panginoong Jesus, yung tao bang makasalanan o ang tao nakakasala, di karapat-dapat pagmahalin. Karapat-dapat ba sa pagmamahal? Kapatid, siguro depende. Ano? Depende kung sino siya para sa iyo. Kung ano siya para sa iyo. Di po ba? Pero malamang kung anak mo yan, di ba? Siguro kung anak mo yan, mga kapatid, ay maaaring hindi mo kayang tiisin na makita siya na habang nabubuhay ay nagdurusa. Habang nabubuhay ay nahihirapan. Amen? Hindi mo siguro matiis po yan. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, dapat matanaw po natin, ano ba yung parusa na kung saan ay pwedeng pong danasin ng tao na habang buhay, siya po ay maghihirap, siya ay magdurusa, diba?
Ang sabi po roon, ang mga makasalanan ay itatapon sa apoy na hindi mamamatay at doon mananangis sila. Amen. Amen. Apoy na hindi mamamatay. Di habang naroon ka, ramdam mo. Amen. Eh kung yung anak mo itatapon doon, ano kaya pakiramdam mo? Amen? Na habang buhay naroon yung anak mo, nararamdaman yung init na yun, nararamdaman yung hirap na yun na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, siguro hindi mo kaya tiisin. Amen? Maraming mga kapatid, gagawan mo ng paraan para na kung saan yung anak mo ay mahango sa lugar kung iyon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, dahil po natin minsan nakikita yung pagmamahal nila dahil sa ibinibigay na kung ano yung mabuting maidudulot ito sa atin at kung yung kung ano mang mabuting idudulot ito sa atin, doon natin nadarama kung gaano niya tayo kamahal. Amen? Pangalawa po, ang sabi po dyan, sinugo ko yung aking anak. Ngayon, sinugo mga kapatid, ano yung layunin? Ano yung ipinapagawa sa kanyang anak na sinugo na kung saan po mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsugo niya ng kanyang anak ay maiparating sa atin yung kanyang pagmamahal. Amen? Ano yung ipinapagawa sa kanyang anak na pwede po ng kung saan sigitan ng anak na ito na kanyang sinugo ay maparating niya sa atin, may padama niya sa atin yung kanyang pagmamahal. Kasi minsan may mga dumarating din naman sa buhay po natin, hindi lahat ay pag-ibig at dala. Di po ba? Hindi lahat na minsan dumarating sa buhay po natin, mga kapatid, ay tunay na kung saan ay may dalang pag-ibig, minsan mandalaya lang. Di po ba? Meron lang mga scammer. Minsan may mga hangarin lang, di po ba na kung saan pang sariling hangarin, kapag nakuha yung kanilang mga nais lang, hangarin na yan para lang sa kanila, wala ka ng halaga, iiwan ka na nila, di po ba? Pero kapag yung dumarating sa buhay natin, ang kanyang talagang layunin ay para dalhin sa atin yung pagmamahal. Ipadama talaga sa atin yung pagmamahal, makikita po natin na sa pamamagitan ng gagawin niya, doon natin makikita yung talagang tunay na pagmamahal. Amen? At yan ang layunin ng Ama. Sabi niya, sinugo ko yung aking anak. At sabi niya, ang kanyang bugtong na anak. At ang kanyang kong layunin, ang sabi ko, sinugo niya hindi para tayo pagmalupitan, hindi niya para gawa tayo ng masama, kundi ang sabi ko dyan, sinugo niya para gawin sa atin kung ano ang mabuti. Amen. At ano yung mabuti dyan? Ang sabi ko, para tayo iligtas sa parusa. Amen. Sino yung nangangailangan ng parusa? Tao nagkasala. Amen. Pero dahil ikaw ay tao nagkasala, pero sa kabila ng pagiging makasalanan mo, mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Diyos, mga kapatid, gumawa pa rin siya ng paraan na kung saan mailigtas pa rin tayo sa kaparusahan. Sabi ko nga kanina, kung anak mo yung makikita mo na kung saan habang panahon, habang may buhay ay makikita mo magdurusa, hindi mo matitiis, gagawa ka ng paraan. Amen. At yan ang ating Amang nasa langit. Gumawa siya ng paraan at tanging paraan, sinugo niya ang kanyang anak para iligtas tayo sa tiyak na kaparusahan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang pag-iligtas na yan ng Ama sa atin, ng ating Jesucristo ay sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay. Amen? Para bayaran yung ating pagkakasala, para tubusin po tayo sa ating mga nagawang pagkakasala na kung saan ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero hindi naman kinakailangan na kung saan ikaw ang mamatay para mabayaran yung kasalanan mo kahit mamatay tayo, hindi sapat na pambayad ang ating buhay para sa ating kasalanan. Amen. At kung mayroon ng buhay na dapat pambayad sa ating kasalanan, walang iba kundi buhay lang ni Kristo.
Amen. At yung buhay meron ng ating Kristo, hindi niya ipinagkait. Amen. Ibinigay niya iyan, hinarap niya yung parusa na dapat nararapat po sa atin para ipadama lang sa atin yung kanyang pagmamahal. Ang sabi ni Lord, sagot na kita. Amen. Ikaw dapat ang nakapako dyan. Pero sabi ni Lord, sagot na kita. Diba? Dahil mahal ka niya. Kung tiniis ng Lord yung ganong hirap na dapat para sa atin, ba? Napakasarap namin ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Sinabi ng Lord, ayaw ko nakikita kita, ikaw ang naghihirap dyan. Amen. Hindi bali ako na lang dahil mahal kita. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Andiyan yung pag-ibig ng Diyos. Andiyan yung lahat ng hangarin ng Diyos para sa ating ikabubuti. Amen? Subalit may sinabi dito sa talata 18, hindi hinatulang magparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Amen? Hindi hinatulang magparusahan. Ngunit hinatulang ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Amen? Amen. Mahal kita, ganito kita kamahal. Pero kung hindi mo tatanggapin yung pagmamahal ko, walang magagawa. Amen? Magsisisi ka. Hindi po ba? Ganun sinasabi ni Lord, kapag tinanggap yung pagmamahal ko, hindi kayo mapaparusahan. Amen. Pero kapag tinanggihan yung kaloob ko, alay kong pagmamahal sa inyo, mapaparusahan kayo. Dahil hindi nyo pwedeng iligtas ang sarili nyo sa parusa, maliban sa kung saan ay tanggapin nyo yung pagmamahal. Amen. Ilanli natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang ating Kay Jesus na ay naliligtas lang sa tiyak na kaparusahan, mga kapatid, at ang tunay na makakaranas na ng pagmamahal ng Diyos, makapadama po ito, may papadama sa Kanya ng Diyos ng lubusan, sa pamamagitan ng pagliligtas sa kaparusahan kapag tinanggap ng tao ito ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang tao ay nanalig sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa sa sulat po ni Pablo kay Timoteo, kabanata po ay 6, talata 10, ang sabi po dyan ay ganito. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sabi ni Pablo, ang umiibig sa salapi, amen, ay nalalayo sa pananampalataya. Amen. Nalalayo sa pananampalataya. Pag sinabing nalalayo sa pananampalataya, nalalayo sa Diyos. Amen. Ang sino mang umiibig sa salapi, at ang sabi ko dyan, ang tao na to ay napapahamak. Ang tao ito ay napapahamak. Kung tayo may pananalig, ang sabi po, ang tao may pananalig sa Diyos ay tao na kinikilala ang salita ng Diyos. Amen. Tinatanggap ang salita ng Diyos. Amen. Kaya, ang sabi po, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyong mga salita ko. Amen. Amen. Ang tao may pananalig sa Panginoong Jesucristo, ang tao ito, ang buhay niya ay inilalapit kay Kristo. Amen. At patuloy na nalalapit ang buhay ng tao na ito kay Kristo kapag yung salita ng Diyos patuloy niyang kinikilala sa buhay niya. Amen. May pananalig ka kay Lord. Sino putas ang kamay ang mga nananalig kay Lord? Purihin natin ang Panginoon Kristo. Kung tayo nananalig sa Panginoon Kristo, ang sabi niya, at ako'y tunay na kinikilala niyo, sabi ng Panginoon Kristo, ang umiibig sa akin, ang nagmamahal sa akin, ang kumikilala sa akin, ang tumatanggap sa akin ay tumutupad ng aking utos. Amen. Tumutupad ng aking utos. Ngayon, sa buhay natin ngayon, gaano tayo kalapit kay Lord? Kanina, may sinabi ko sa si sister, bago po mag-communion po, sabi niya,
Ang tanging hangarin ko lamang at tanging hinihiling ko, hinihiling ko kay Lord, ay ang mamalagi sa templo upang mapagmasdan ko ang kagandahan niya. Kanina sa humili po ni Father, ang bulag ay nakakita dahil gusto niyang makita si Jesus. Amen. Amen. Kapag nakikita ng bulag si Jesus, parang ibig niya makita si Jesus para makalapit siya kay Jesus. Amen. Tayo ngayon, gaano kalapit ang buhay natin kay Lord? Lapit. Amen. Hindi po ba? Kahapon may inaawit tayo, ano yun? Make me your servant. Yes po. Hindi po ba? Doon sa awitin, inaawit natin na, Lord, gawin mo akong lingkod mo ngayon, hindi bukas, ngayon. Amen? Napakasarap kaya kanina, pinagninilayan ko. Nung pagising ako, nasilang sa puso ko yung awit na yan, yun ang biglang nabuo sa isipan ko, na naging dalangin ko, Lord, gawin mo akong lingkod mo sa araw niyo. Amen. So pag itinalaga natin ang buhay natin bilang lingkod ni Lord sa araw na to, para bagang andun sa puso na sa araw na yan, hanggang nyo makagawa ng mabuti. Amen. Ang amin ng puso mo magawa yung mabuti nais ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon Kristo. Na napakalalit lang ang buhay natin sa Lord, tayo may pananalig sa Kanya kung ang salita po ng Diyos ay patuloy natin pinahahalagahan sa buhay po natin. Ang sabi po dito sa unang sulat ko, o sa pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, kabanata po ay 3, pakinggan po natin ito. Tandaan mo ito. Parang sinasabi mo, tandaan mo ito. Sinasabi, tandaan mo ito, Brother Edgar. Magdadagdag ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili. Maaari hindi ka naman ganito. Amen, hindi ka naman makasarili. Gahangan sa salapi. Maaari hindi naman tayo ganyan. Di po ba? Palalo, mayabang, kaunti lang naman. Mapang-alipusta, suwain sa magulang, wala utang na loob na pastangan sa Diyos. Pwede natin sabihin, maaari hindi naman ako ganon. Di po ba? Bukod dito, maging malupit sila. Walang habag, mapahirang puri, mapuso, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Yung isang mamumuhi sa mabuti, yung isang naiingit tayo sa mga taong gumagawa ng mabuti. Amen? Gumagawa na naman ng mabuti, sisiraan mo pa. Di ko ba? Minsan mayroon ganun tayong pag-uugali. Pero, mahaliwala tayo nito. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang paros, palalo, mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Bubuksan ko na lang itong pinakahuli. Ang sabi po dito sa pinakahuli, at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Amen? Kanina, ganda pa panoorin yung mga sumasayaw dito eh. Ganda panoorin. Tayo, di ba, sumasayaw tayo, kasama ng mga barkada natin, di po ba, mga kaibigan natin, lalo ng isa, medyo naka-shot ng kaunti, di po ba? Nakakaramdam natin, umiiyak tayo, sumasayaw tayo, masaya tayo. Hindi naman po masama po yun. Amen? Hindi masama po yun, mga kapatid. Yung saya na yun na nararanasan natin, kapiling nila, kapag tayo sumasayaw, umiiyak, kasama po sila, mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Yung ganun bang saya habang umiiyak ka, nararanasan mo rin bang magkaroon na kung saan ay habang umiiyak ka? Sabihin, sumasayaw ka sa harapan ng Diyos. Amen. Yung habang umiiyak ka, ay sa harapan ng Lord, yung mga pag-iyak mo yan, nadadamahan mo ng tunay na saya sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Na ito po ang sinasabi po dito, ang mga tao magiging mahilig sa kalayawan, na darating ang panahon, mga kapatid, yung kagalakan meron na lang sila, ay hindi yung kagalakan para gawin yung isang bagay para kay Lord. Amen?
na kung tayo may pananalig sa Diyos, kung tayo tunay may pananalig kay Kristo, nagsabi po, ang sino mang nananalig kay Kristo ay hindi na mapaparusahan. Amen? Amen. At kung tayo may pananalig kay Kristo, dapat yung buhay natin, inilalapit sa Diyos. Amen? Sa pamamagitan minsan ng kauhawa natin yung salita niya. Hindi tayo makakalimot sa Diyos. Kaya tayo nagsisimba eh. Amen? Pero pagtapos natin magsimba, may pagkauhaw pa ba tayo sa Diyos? Amen. Amen? May pagkauhaw pa ba tayo makasama siya? May pagkauhaw pa ba tayo na mapakinggan ang salita niya? Kaya maalala ko nga nung mahal na araw, nung muling mabuhay pa yung Jesus, naglalakad siya kasama ng dalawang alagad. Habang naglalakad ang Panginoon, pausap niya yung dalawang alagad. Pero hindi siya nakikilala ng dalawang alagad na si Jesus na pala yung kasama. Amen? Amen. Na nawa ko na kung paano kung sandali na yan, hindi siya nakilala ng dalawang alagad habang sila naglalakad kasama ang ating Paiso Kristo. Sana si Lord araw-araw habang tayo naglalakad, alam natin ang dyan sa kasama natin. Amen. At habang tayo naglalakad, nakikilala natin yung piling ni Lord. Amen. Minsan pag sinabi, ito yung plano ko, Lord, ito yung plano ko sa araw na to, pero si Lord minsan naglalakad kasama mo, sinasabi, huwag kang tumuloy dyan, Lord ka. Amen. Amen. Na kung saan ang maari yung landas na ating tinatahak palayo kay Lord, pero yung piling ng Lord, dinadala tayo sa lugar kung saan mapapalapit tayo, mapapalapit ang buhay natin sa Kanya para hindi tayo manahan. Amen. Na sabi po, ganito ang iiral sa mundo ito. Alam natin, hindi nalihim ito sa ating paligid ngayon. Bakit nag-aaway-away sa Pilipinas ngayon? No? Ito lang naman dahilan yan lahat. Dahil sa pag-iral ng mga bagay nito sa puso ng tao. Amen? Na kung saan hindi na nagpapakita ng pagkatakot ng bawat isa sa Diyos, kundi puro panirang puri sa isa't isa. Amen? Mismo nangyayari yan sa ating pamahalaan. Napagit sa ating Paiso Kristo. Amen? Bilang mga anak ng Diyos, sana kung anong away nila, hindi apektado ang puso mo. Amen. Kanila lang yun. Amen? Amen. 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 Parang sinabi ng isa natin kasama, sabi niya sa kanyang asawa na sa Manila, sa pinasabi, ano nangyayari yan sa Senado? Ba't nag-aaway-away? Sabi ng asawa niya, bakit nandun ka ba? Diba? Hayaan mo na sila doon. Kanila yun, di po ba? Ang mahalaga sa panahon ito, alam mo kung saan ang puso mo. Amen? Kung anong nais ng Diyos sa buhay po natin. Dapat kung anong nais ng Diyos sa buhay natin, doon tayo. Amen? Dahil kapag tayo sa kay Lord, hindi tayo ipapahamak ng ating Panginoon Yesu Cristo. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesus. Kung sila lang talaga Diyos, nagkatalo-talo ito, hindi kakasarapan ni Lord. Amen? Hayaan mo sila doon. Huwag mo ilagay ang puso mo doon. Dalhin mo ang puso mo doon kung saan ang presensya ng Diyos. Kung saan mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Amen. Amen? Kung saan mo mararanasan ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Ito nais ng ating Panginoong Jesus. Pero ang sabi po dyan, ang lumalayo sa Panginoong Jesus, biyang mapaparusahan. Sa silong ng langit, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos para sa kaliligtas ng tao, kundi ang ating Panginoong Kristo. Na ang bawat manalig sa Panginoong Jesus, hindi mapapahama. Na nawa yung ating pananalig at pagkilala sa Panginoong Kristo bilang Panginoong tagapagligtas ng buhay po natin, ipakita po natin. Amen? Sa pamamagitan saan patuloy natin siyang kauhawan. Amen? Kauhawan sa tahin, kauhawan pakinggan ng kanyang mga salita, kauhawan na araw-araw ipadama sa ating kapwa kung anong pag-ibig mayroon ng ating Panginoong Kristo. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pigit natin ang ating mga mata.
Dito ay pinapakita kahit anong makasalanan ng tao, ang Diyos may inilaan na para sa ikabubuti ng tao. Kahit anong rumi, ang sabi nga sa aklat ni Isayas, kabanata sa talata 18, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa kong patawarin ang lahat ng iyan. Maging marumi-marumi man kayo sa kasalanan, gagawin ko kayong busilak sa kabutihan. At tayong lahat ay nilinis ng banal na dugo ng Panginoong Kristo. Para anumang kasalanan ating nagawa, patuloy pa rin tayo magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos dahil sa ating Panginoong Kristo. Damhin mo kung bago ang kamahal ng Diyos. Kasama
pagkakasala, ikaw pa rin ang pipiliin ng Diyos. Wala na rin pwedeng ipalit sa iyo sa puso ng Diyos. Kahit gaano pa karami, ikaw pa rin ang pipiliin ng Diyos. Dahil mahal na mahal ka. Sana siya rin ang piliin natin sa buhay natin. Sana kung walang maaaring ipalit sa atin sa puso ng Diyos, sana ganun din siya sa puso natin. Siya din ang pipiliin natin. Na masabi natin sa Panginoong Hesus, ano mang meron sa daigdig na ito, ano mang kayamanan meron sa daigdig na ito, ay sapat na si Kristo para sa atin. Hindi siya kayang pantayan ng anumang bagay meron sa mundo ito sa buhay natin. Siya pa rin ang pipiliin natin. Panginoong Jesus, salamat sa pagmamahal. Bilang pagtanaw sa pagmamahal mo po sa amin, isa lang, Lord, ang masasabi namin: patawarin mo po kami. Patawad, Panginoong Jesus. Patawad. Patawad, Panginoong Jesus. Kahabagan mo ang isang katulad ko. Kahabagan mo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, dalangin po namin sa banal ng dugo, hugasan po kami. Hinihiling namin, Panginoong Kristo, huwag mo po kaming bitawan. Kung paano mo ibinubukas ang iyong kamay sa aming paglapit, pagpapakubaba para kami tanggapin, hinihiling namin ang kamay na yan, ang manatiling may hawak ng buhay po natin. Sa pamamagitan ng kamay mong ipinago sa krus, ipinadama mo na sa amin, Lord, ang iyong pagmamahal. At kung puso pa rin kami nananalig, sa oras kami may karamdaman, ang kamay mo pa rin iyan ang ilalaan mo sa amin. Sa oras na kami ay nangangailangan ng tulong, ang kamay mo pa rin iyan ay hindi ipagkakalit sa amin. Pinihiling ko dakila Ama namin nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Jesus, muli mo ilaan sa amin ang kamay mo iyan. Ano mang kahilingan ng bawat isang nakatayo sa banal na harapan, Panginoong Jesus, ipagkaloob mo po nawa. Ipagkaloob mo nawa, Panginoong Kristo. Panandalian tayo manahimik, ibunong nyo kay Lord ang ibig nyo ngayon. Mahal ka ng Diyos. Handa siyang tingin ang dalangin mo ngayon at kahilingan. Pagpalain mo, Panginoong Jesus, ang lahat ng prayer partner dito sa Hong Kong, ang lahat ng OFW, Panginoong Jesus, na rin dito sa Hong Kong. Dalangin namin dakilan Diyos, huwag niyo silang iiwan, huwag niyo silang pababayaan, Panginoong Kristo. Ayon sa iyong pangako, samahan mo ang bawat isa, Panginoong Jesus. Biyayaan magandang kalusugan at kalakasan, Panginoong Kristo. Patuloy ang bawat isa sa amin, balutin ang banal ng dugo, Panginoong Jesus, at patuloy mo kaming itago sa kapangyarihan ng iyong banal na pag-ibig. Salamat, Panginoong Jesus, ipagkaloob mong dalangin ng bawat isa. Tulad ng pagkapalo mo sa amin, Ama, ng bugtong mong anak na si Kristo, at pag-aalay mo ng buhay mo, Panginoong Jesus, para sa amin, amin ngayon inaanggil, ipinagkaloob mo ng kahilingan ng bawat isa sa amin. Salamat ng Diyos namin na sa langit. Dagdagan mo ang aming pananalig, Panginoon
dagdagan mo ang aming pananalig. Patuloy mo ilagay sa puso namin ang salita mong magpapatatag ng aming pagmamahal sa iyo, ng aming pagkilala sa iyo, Panginoong Jesus, at patuloy na pagtiwala sa iyong magagawa sa buhay ko namin. Salamat, Panginoong Kristo. Salamat. Taas natin, kung meron kayo mga prayer request, taas natin sa Panginoon. Manaming nasa namin, dalangin ko po, na mga kahilingang itinataas ngayon, buwan sa kayamanan mong hindi na uubos ng ilang El Shaddai, hinihiling ko pong ipagkaloob mo sa aming mga kapatid ang lahat ng kanilang kahilingan. Punuin mo sila araw-araw, O Diyos, ng mabubuting bagay ng kanilang mga pangangailangan, maging ang aming mga mahal sa buhay, ang kanilang mga mahal sa buhay, Ama, patuloy mong punuin ang ilang El Shaddai ng mabubuting bagay na kanilang kailangan. Maging ang mga tao, mga among pinaglilingkuran, ilang pagpalain mo, Panginoong Kristo, at namadalangin namin ang mga tao, mga among pinaglilingkuran nila dito, Ama, sa bansa kong ito, dalangin namin, patuloy maging pagpapala mo sa kanilang, Panginoong Jesus. Maging daluyan ang pagmamahal mo para sa aking mga kapatid na Yahweh, sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang Panginoong Kristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain araw-araw sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibigay niya si Kristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Kristo. At ngayon ang mahigay na lakas, ang tuka ay mayaman, ang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahigay na lakas, ang tuka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Mga kapatid, magpili tayo makatayo. Pagdasalan natin ang Salmo 91, awit ng pagkukuwala sa Diyos. Siyang naghahanap ng pagkukuha ng kataas-taasan at nanginig sa kanyang mga pamamagitan. Mapagsasabi sa kanyang Panginoon o katahanan. Ikaw ang Diyos, ang Diyos ay iyong pinagkakalawa. Ika'y iligtas niya sa panghaling sa umaga, at kahit ang mga hanggan na salot, ikaw magdaranas. Lulubuhan niya sa liling ng kanyang malaway na pakpak. Sa kalinan niya ay natitira mo, ikaw ay
So, see you next Thursday. See you tomorrow. Dito pa rin po sa Lower